Si mama kasi hindi mahilig sa ano eh, sa mga gusto ko kasing i-celebrate yung birthday niya na yung bongga ba kasi matanda na siya, 67, diba? Konti na lang, mga 70 na siya. So, ayaw niya kasi ng mga parties na nag-decide kami na nagkaroon na lang kami ng staycation. Eh, excited siya kasi sabi ko ganito yung mga ano namin eh. Ganito yung mga gagawin natin, kakain tayo sa ganito. Eh, nangyari naman po, pa-check out na kami. Actually, di pa pala pa-check out. Kasi yung staycation namin, merong parang ano doon yung coffee shop na cafe tayo, ako sagot ko. Parang excited. Sa sobrang excitement, nahulog sa hatan. Kinakatok na lang yung room namin ni Den. Yun nga. Tapos nagkakagulo na doon sa baba, pati mga hotel. Yung doon sa hotel, wala pang gamit, wala nang wheelchair, layo pa nun. Yung lalakbay, papunta sa sakyan. Kaya tinanong na nga siya, yung ko, saan ba siya sinakay? Ay, sa yung office chair na may gulong. Para makalabas ng to. Pero sabi ko nga, paano may pagkakabaksak? Kasi sabi niya, 2 beses daw siyang gumulong eh. Ang haba ng hagdan. Wala kasi yung makapitan yung window. Yung wall lang. Wala kasi yung railing na makapitan si mama. Medyo diabetic na kasi siya, nahilo pala siya. Sabi ko, ba't di ka nasasabi? Pag ganyan, magpapaalalay ka dapat. Ang dami mong mga anak dito eh. Yun nga, para maano po yung story. Naudlot lang, pati kainan. Tapos sabi ko, hindi pwede. Sabi, good game na game pa siya. Sabi, coffee pa tayo ha? Talaga yung yan. Tapos, tuloy pa yung kain natin, hindi. Sa hospital tayo tutuloy. So, naman kami ng mga hospital na kaso nga lang, punta kami doon ng Terese. Para bukaanan ng mga muna. Kaso, punuan or tapos punta kami sa doon kami dapat pupunta kay Al na pagtatrabaho niyo. Sabi ko, may dinala akong guard yun eh. Lang isugat. 50 mil lang sinigla. Ililis lang isugat. Sabi ko, ha? 9K lang pala, sorry. 9K, tapos parang 100,000 na yun pag may gagawin pa. May process pa yun, sabi ko, kaya ako sa DASCA. So, naisipan ko naman na, sige, kasi si mama parang okay pa naman eh. Sige, sabi ko, dito na tayo sa RGO. So, in-x-ray siya, salamat sa Lord, kasi walang nakitang fracture. Nakita lang medyo rumurubok na daw yung buto sa katandaan. So, nakikita naman lumilitaw yun pagka ganun yung mga ages, 60 to 70 na ages. So, salamat sa Lord, yung pag-iingat ng Panginoon. Hiningi ko nga yung footage ng CCTV para makita ko paano pagkakahulog. Kasi doon sa RGO, may doon, doctor. So, in-inspect naman siya bago i-x-ray kasi kailangan pa-check up muna. So, hindi naman gano'n ka-urgent, talaga emergency, kaya doon na lang namin naisipan na dalhin si mama. So, salamat sa Lord kasi talaga wala nakuha although may mga sugat lang siya. At ito kapatid ng Lord, pag diabetic ka, di ba, mahirap pag may sugat kasi mahirap tumuyo eh. Yung sugat, di ba? Pero nakita ko ilang araw lang, natuyo na yung sugat. Hindi naman masyado nakano. So nakita ko doon ng Lord, yung kapatid ng Lord, yung pag-iingat ng Lord. So na-extend yun eh, sa mga family natin, yung divine protection na binibigay ng ating Lord. And gusto ko rin ipagpasalamat yung kahapon, Monday kahapon, no? Pumunta kami sa Pampanga kasi nagka-problem yung isa sa mga pwesto namin doon. So may dapat ayusin lang doon. Nagbabiyahe ako. Kasi ako pagka pupunta talaga ng mga malalayo, talagang kinokondisyon ko sarili ko. Minsan natutulog ako ng tanghali. Sunod-sunod kasi yung activities nun eh. So, hindi ko na nagawang kondisyon yung biyahe kami. Tapos, balak namin, na lang kami, pag di namin natapos doon, hanap kami na lang siguro ng pwedeng tutulugan lang doon. Kasi sabi ko, napaaga naman yung tapos, hindi na lang tayo. Nagdatrive ako sa NLX.
Although gising yung mata ko, nagsha-shutdown yung ano ko. Pinapukpo ko na yung sarili ko kasi natok ako. Nagsha-shutdown yung brain ko. Tapos sabi ko, minsan sabi ko sa kanya, nakapasok na tayo sa Skyway. Parang di na tayo nakapasok. Parang, ibig sabihin, katawan ko na lang yung sasadyang drive. Instinct na lang. Parang di ko na alam kung parang palagigit na yun. Pero kabutihan Lord, nakauwi kami. At saka isa pa doon, nagising talaga ako kasi biruin mo yung, di ba mag-NLEX yan, ilang lane ng kalsada. Buti hindi ako napadikit doon sa nagulat na lang sila yan, biglang sumigaw eh. Yung truck na katabi namin, nasabugan ng ng tire. Ang lakas ng pagsabog eh. So, salamat sa Lord sa pag-iingat ng Panginoon. Sabi ko ang hirap pala talaga pagka nagdadrive ka na pipigilan mo yung talaga yung anto. Minsan sinasapal ko na sa radio para magsigla. Yan, alam yan ng mga driver talaga. Nakita ko ito talaga yung pag-iingat ng Lord. Talagang dumadating sa point talaga na yung mga sa buhay natin yung mga kamuntik-muntikan. Pero nandun yung pag-iingat ng Lord. Nandun yung covering ng Lord. No? Kaya nagpapasalamat ako talaga sa protection pag-abay na aking Panginoon. So, sa Lord lahat po ang pupulit pasasalamat. Amen po. So, tunay nga ho, ng Panginoon ho, ang siyang protector po natin. Sabi nga, the Lord is our shepherd. Kung saan alam naman ho natin kung anong ugali or katangian ng isang shepherd po, no? Hindi niya ho tayo pababayaan at hindi niya ho tayo hayaan na masaktan. Amen pa? So, sino pa po ang gustong magbalik, pagpulit, pasasalamat para sa ating Panginoon? Ibigay na sa akin ni Brother na. Praise the Lord. Gusto ko lang magbalik na lahat ng pagpulit, pasasalamat sa Panginoon. Kasi maghapon talaga kami ngayon sa ospital. Praise the Lord, dami namin nagawa, ilang doktor yung napuntahan namin, tapos nakapagpa-laboratory pa kami, x-ray, bukas, kumuhanan ng dugo ang asawa ko, at ECG, after that, punta ulit kami ng doktor niya, schedule for operation na, sa clearance na. So, salamat sa Lord kasi, siguro kung ngayong maghapon na ito, nakapagkano kami, pero wala akong pinayaran, pamasahe lang ng kain. So, to God be all the glory. Talagang, yung provision ng Panginoon. Kasi, sabi ko nga, Lord, kung wala kami ganito, kasi kami ng depende sa card. So, kung wala, siguro, malaki-laki ng mahulubos mo, kaya mamahal ng mga laboratory ngayon. So, sabi ng asawa ko, gusto ko nang sumuko. Sabi ko, huwag ka nang sumuko, nasa kalagitnaan ka na. Malapit na, ganun talaga. Ko lang, sabi ko, bakit ganito din ako balik-balik sa ospital? Kasi March 26 ako na-operahan. So sabi ko, Lord, nawa matapos na itong mga bagay na ito. Kumbaga talaga, ganun talaga ang buhay ng tao. Kumbaga, hindi laging malakas ka. At saka habang malakas tayo, at kung may nararamdaman kayo magpa-check up na kasi talagang mahalaga ang health. Health is wealth. So, to God be all the glory. Amen po. Papuri ho para ho sa ating Panginoon, sa provision niya ho sa buhay ho ni Sister Sally sa mga nangyayari ho sa kanya. Sabi nga ho ng ating Panginoon, kung tayo ho ay hihingi sa ating Panginoon, bibigyan niya ho tayo. Kung tayo ho ay kakatok, bubuksan niya ho tayo. At kung tayo ho ay magsisi, mahahanap po natin kung ano yung nahanap po natin. Amen po. Sino po ang susunod sa ating nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi ito yung araw na namin ni Kuya Al. Happy birthday, Kuya Al. Salamat sa Lord dahil lagi niya tayo binibigyan ng kalakasan. Salamat sa Panginoon kasi bali 9 months si nanay na nagkasakit. Siguro yung 9 months na yun, na-prepare na yung heart namin. Amen. Yung puso namin na sabi ko nga, sorry. Ngayon ko lamang yung sasabihin.
the first day na inatake si nanay, sinabi ko talaga sa Lord na kung hindi naman po makakalakad si nanay, bakit di na lang po siya pauwi? Kasi mahihirapan yung kapatid ko. Talagang sinabi ko yun. Pero salamat sa Lord, hindi na yun pinakita niya din sa akin yung kabutihan niya. Sabi ko nga, hindi natin hawak, hindi natin yun ang will natin. Iba yung plano ng Diyos sa will natin. Bagamat yung nais ko naman, dahil hindi ko naman makita yung nanay ko. Kasi yung kapatid ko kasi sakit din yun eh. Hindi naman ganun kalakas yung katawan niya. At saka may mga anak pa siya, 3. Sabi ko nga, mas kailangan ni Rosa na maging malakas kasi 3 pa yung anak niya. Kaya nung last Saturday na nag-ausap kami ng nanay ko, sinabi ko talaga sa kanya na, Nay, pahinga ka na sa piling ng Diyos kasi nahihirapan na yung kapatid ko at yung mga pamangkin ko. Kasi kung mananampalataya ka lang, sabi ko nga kay nanay, mas mainam yung dadatnan mo dun kesa yung nahihirapan ka dito. At yun, sabi ko nga, huwag mo nang isipin yung sila Ocha kasi mas giginhawa sila kung ipagkakaloob mo na yung buhay mo sa Panginoon Diyos. Kaya alam ko na yung Saturday na yon, naintindihan yun ni nanay. Kasi nandun rin naman yung pananampalataya niya. Lagi siya humihingi ng prayer. Tuwa nga ako sa kanya kasi naka-attend pa siya ng ESLO. Nag-communion daw sila. Kinakwento niya sa akin. Sabi niya, may inandanan ako, nag-communion kami. ESLO. Sabi ko, wow ha, umattend ka ng ESLO. Tapos every first Sunday, na-attend siya kay Brother Eddie sa Bundo. Sabi niya, nag-communion uli ako kasi communion doon sa Bulacan na salamat sa Lord na sa 9 months na yon, every Sunday, every prayer meeting, revival, ma-attend si nanay. Sabi ko nga, salamat talaga. Alam niyo, talagang yun ang pinapasalamat ko na yung assurance, yung blessed hope na pare-parehas tayo. Yun ang wino-workout natin dito, yung blessed hope natin na talagang doon yung maging hangkungan natin. Salamat sa Diyos na naranasan na yun ng nanay ko. Sa puso ko, ako ay lubos na papasalamat. Sabi ko nga kay Rolly, kung kukumin si nanay, huwag naman sa birthday ko. Sabi ko, yun, salamat din yun, isang answered prayer yun. Sabi ko nga, kung Lord, kumukunin mo naman yung nanay ko, wag naman sa araw ng birthday ko kasi ang hirap naman mag-celebrate. Diba? Every year na buhay ka, isa-celebrate yung death anniversary ng nanay mo kasama. Iyon, pinapasalamat ko yan. At salamat din po sa inyo. Salamat sa mga panalangin niyo mula day 1 na nagkasakit si nanay hanggang sa huling hantungan. Salamat dahil lalo pa na yung family ko ng Jahay and family. Talagang kayo yung backbone natin. Lahat tayong kalakasan natin ng bawat isa. Kaya maraming salamat po sa inyo. At saka, lubos po ako nagpapasalamat dahil maraming bagay ang nag-open sa akin at kagaya na yun. Sabi ko, ngayon pa lang nagsisingking na wala na yung nanay ko. Ngayon pa lang sabi ko nga kay Rolly, parang ngayon ko. Kasi nung Saturday, nilibing si nanay. Tapos nung nagising kami dahil pagod na kami, nakatulog kami, yung isip ko, pupunta ulit ako sa nanay ko. Sabi ko kay Rolly, hindi ko man nabukas yung bibig ko, pero sabi ko, hala, magkagabi na. Hindi pa ako. Malilate ako pupunta kay nanay. Tapos biglang napatigil ako dun sabi niya, ay ko nga, nalibig na pala. Sabi ko, salamat sa Lord. May mga bagay talaga na inano sa atin. Kasi hindi talaga maganda yung
pagtingin ko sa nanay ko, hindi ko talaga siya, ano bang, ano, kasi masyado siyang mahigpit eh. Hindi ko siya naiintindihan nun eh. Sobrang higpit. Parang ako sumali sa, ano eh, sa casing. Parang ako sumali sa mga brotherhood na nananakit yung laging may pasa yung mga ganito mo, may pasa ka dito. Hindi ko naiintindihan nun eh. Ngayon, nung nagkaanak na ako, nung tumanda na si nanay, nung ano, yun, naintindihan ko na salamat dahil sobra niya akong iminatan. Salamat kasi sobra yung pag-iingat niya talaga sa akin na naging maayos ang buhay mo. Hindi ka napariwara sa kayon. Yun nga, nung nalaman ko din yung history niya, nung childhood niya, hanggang sa ano, na hindi pala siya talaga nakadama ng pag-iingat o pagmamahal ng isang ina o isang magulang. Kasi namatay yung nanay niya ng sanggol pa siya. Tapos namatay yung tatay niya ng 2 years old siya. Lumaki din talaga siya sa pamilya na parang nag-aakamot lang. Parang kung bibigyan ka. Kaya siguro ganun yung protection na binigay ng nanay ko sa amin. Kaya yun, salamat sa Lord. Sabi ko man, nasagot lahat yun ng Panginoon, yung mga tanong ko na bakit ang aga kinuha ng tatay ko? Ba't di na lang kaya si nanay? Ganun ako eh. Tapos sabi ko, bakit si tatay? Bait-bait. Sabi ko pa kay Ronnie. Tapos yun, hanggang sa nagsinking sa akin, hanggang sa pagbabasa ko ng salita ng Diyos, makikinig dito, nalinawan ang isip ko na mas dapat maaral ko yung pagmamahal na dapat ibinibigay ko sa nanay ko. Kasi talagang sinabi ko yun na kung mawawala ka, parang wala na akong iluluha eh. Kasi sa dami ng palo, sa dami ng ano. Pero salamat sa Lord kasi binigyan pa ako ng pagkakataon na maintindihan ng lahat na yun. Lalo na nung nagkaanak ako, lalo na nung lumalaki yung mga anak ko, lalo kong namahal yung nanay ko. Lalo, isang araw nga sinabi ko kay Crystal na sa sobrang galit ko, sana bumalik na lang ako sa pagkabata para makasama ko pa yung nanay ko. Para doon pa ako nakatira sa amin. Hindi yung ako ang nag-iintindi sa inyo, ako yung iniintindi. Sabi ko, kaya salamat sa Lord dahil naaral kong mahalin yung nanay ko. Siguro yun yung mga kasagutan ko doon na talagang pinapasalamat ko sa inyo. Pinapasalamat ko sa Giant, pinapasalamat ko sa gawain na ganito na naturuan talaga yung puso namin. Talagang sabi ko nga, ngayon pa lang, sabi ko nga, ilang araw pa lang nawawala si nanay. Bali, 1 week na yun kasi sa Tuesday yun. Talagang sabi nila, ang strong mo. Sabi ng mga pinsan ko, ang strong mo naman. Kasi, sabi ko, siguro may part talaga na matatag ang harapin yung gano'n dahil na makikita mo yung nanay mo sumisigaw, ang sakit-sakit, dadalhin mo sa ospital, walang tumatanggap kasi wala na. Last ano na to. Kaya sabi ko nga, kaya nung huling sabi niya, dalhin niyo ako sa ospital, Nay, huwag na. Kasi magmumukha lang tayo kaawa-awa dahil di ka naman din talaga tatanggapin. Mahihirapan lang tayo. Kasi pag nilalagyan ng swero, hindi na tinatanggap ng ugat niya. Kaya yun, salamat sa Lord kasi yung kaaliwan, yung puso, sabi nga, sa Diyos mo ilagak. Amen. Talagang magtiwala ka sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, nung ako devotion ko last, sa Acts,
Sabi niya, kung ipahihintulot ko, mga bagay na yan ay magagawa, magaganap. Kaya, sabi ko, kung anong kalooban mo, kung siya maganap, amen, hindi ang kalooban namin. Kaya salamat sa Diyos, salamat din po sa inyo. At talagang alam niyo, marami pa akong kalokohan na ginawa bago nangyari yan. Talagang alam ko na wala na si nanay. Nakita ko na siya nung Tuesday na talagang malamig na. Pero yung harapin, ako ang magsabi na mag-declare, parang hindi ko kaya. Kaya nung nakita ko na gano'n si nanay, sabi ko kay Otsa ko, uwi na muna ako. Pag hindi na ako lumingon-lingon, umuwi ako. Sabi ng kapatid ko, parang di ganyan na si nanay, parang kakaiba. Hindi ko masabi sa kanya na, oo, kanina pa. Kasi kami-kami lang nandun sa loob ng bahay eh. Kaya sabi ko, ano ba yan? Pagpala nandun ka na eh. Ang hirap harapin. Pero dahil yun nga, maraming pangako ang Diyos eh. Yung mga pangako na yun, sabi ko talagang panghahawakan ko. Yun, salamat sa Lord na dalawa lang kami magkapatid, si Rolly dalawa lang din. Pero ang laki ng pamilya na binigay niya sa akin. Salamat dahil kayo yung pamilya na ipinagkaloob sa akin, ang pamilya ng Diyos. Sa Diyos po ang papuri. Amen po. So, sabi nga ho ng ating Panginoon, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. He is our refuge and our fortress. Amen po. So, huli na ho ito. Sino ho ang gustong humabol? Ayan, happy birthday! Matapos kayo paiyakin ni Ate Rose, patatawarin ko naman kayo. Ayan, so, bago po ang lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Lord sa opportunity po na nakasama po ako sa Vision Casting. Pagpunta ko pa lamang po doon, nakala ko mall yung pupunta. Tapos, pero nakita ko po napakadami pong tao talaga, grabe, nakakakilabot na talagang video ako ng video kasi sabi ko, wow, napakadami ng tao. And then, napakasarap po sa pakiramdam. Ayan. And yung pagpapasalamat ko rin po, yung anak ko na safe po silang nakarating sa Rizal, which is napakalayo po noon. Tapos, yung opportunity na prayers granted po kami dahil si Sina po ay hindi po na magdadala ng higaan, mga pumutunan, gano'n. Dahil hindi po sila sa room lang, kundi nakapag-hotel po sila. Wow! Sabi ko, anak, ayan, manalo-matalo, panalo ka na rin kasi una, nakapag-hotel kayo, parang bakasyon. Tapos sabi niya, Mama, hindi ko pa narinig na yung isang linggo, yung iyo pag, alam nyo na, being a mother, tatatatat, yan, gano'n. Tsaka yung pagkusot-kusot daw ng kanyang mga damit, yan. So, panalo na daw po siya doon. At saka pagpapasalamat ko po, yung pagpunta po namin dati sa, nung karaang sa Marinduque. So, itong si ate kasi, si ate Lisa, hindi niya sinabi na sasakay ng barko. So sabi ko, okay, kasi may sasakyan naman, ganyan, wala kang gagastusin doon, puro kain tayo. Talaga? Libre? Yun, so sumama po talaga ako doon kasi talagang pinipilit po niya ako. And then nung nalaman ko, sasakay pala ng barko, parang kinabahan na po ako doon. Yun, sabi ko, hindi pa ako nakasakay ng barko. Tapos, ang paalam ko pa po sa asawa ko, oo, may sasakyan naman. So siguro, wala din sa isipan po niya na sasakay kami ng barko. Kaya parang sumigi lang din ang asawa ko. So nung nandun na kami, walang kuryente yung ibang bahay na inistayan namin. Tapos walang TV, walang wifi. Sabi, tapos siguro naka 3 days na 4 days na kami. Sabi ng asawa ko kay Sina, nasaan pa talaga yung mama mo? Hindi ko makontak. Sabi niya, baka nagre-retreat na. Retreat. Sabi, kasi wala nang po. So yun, salamat sa Lord sa opportunity po na nandun po ako. So, for 1 week, para nakasanayan na rin po nila, oy sister, pray na, bago ka kumain. Sabi ko, kasi marami po talaga akong kasamang bakla. Ayan. Pero syempre po, hindi ko naman sila pwedeng di ba?
Pero pinapakita ko po as a Christian, yung stand ko po as a Christian. So kapag magpipray kami, yan, tapos sabi niya, oh sister, huwag mo na kumain, wala pa si sister, gano'n. So parang naanin na rin nila, na sabi ko, salamat. Tapos especially noong, pasasalamat fiesta po pala nila yun noong time ng parang end po namin ng pagpunta po doon, last day namin. So, in-invite ko nila yung mga kamag-anak. And then, noong nag-hire na kami, sabi, kain na. So, lusog na yung mga tao. Ay, sandali lang po. I-pray pa po si sister. Natutulog po ako ng time na yun. Ginising po nila ako, sister, pray ka na. So, yung mga tao po doon, di na pray na ako. Talagang sigig-sigig sila ng, Amen! Amen! Tapos, ng palakas ng Amen. Sabi ko, wow, parang nakakaano sa puso na talagang accepted nila yung pag-pray, si Lord, yung gano'n. Kasi di ba po, ang naman natin sa prayer is acts ng pattern, adoration, confession, thanksgiving, supplication. So, syempre, in-honor ko din po yung mga bagay na yun. And then, so sabi ko, nakakataba ng puso kasi amen silang amen. Kaya parang palakas yung amen nila. Parang, ibig sabihin pala nun, tapusin ko na yung prayer ko. Gano'n. Kasi, tapos nung pag-gising ko, sabi, sister, ang tagal mong mag-pray. Sabi gano'n, yung mga nasa paligid mo, sumasantok na. Sabi gano'n. So, sabi ko, pero thanks God, kasi nagkaroon ng opportunity po na makapag-pray. Alam niyo po yung sila doon, parang easy-easy lang, magsigma or hindi, manalangin or hindi. Nakakalungkot yung pagiging, nila, tama ba yung term ko, inosente, parang gano'n, na kailangan talaga nilang mabahagi na ng Word of God. So sabi ko, Lord, nung nasa barko pa lamang po kami, sabi ko, Lord, gamitin mo ang buhay ko po na makapag-pray po talaga at ma-share po yung Word of God pagdating po doon sa lugar ng Marinduque. And then, marami po kaming natakil doon, alam niyo po, mga misa kababalaghan, yung mga ganon, yung mga paniniwala, yung mga ganon. So sabi ko, syempre, sinishare ko po yung akin, yung mga pamahiin. Sabi ko, wag po kayong magagalit po sa akin ha. Sabi ko, kasi ganito po kayo. So, maganda naman, in a good way naman na nakakapag-usap kami. So yun, kaya nga, nung before umalis, sabi niya, oh sister, bago kayo umalis, pray na. Sabi ko yun, salamat sa Lord, salamat po sa opportunity, salamat po sa lugar ng Marinduque, ayan. And salamat po din sa asawa ko na hindi po nagalit nung po kami uwi. Ayun, salamat sa Lord sa big privilege. Amen po. So, sabi nga ko rin ng ating Panginoon, tayo ay dapat ho maging alert sa bawat opportunity na dumarating ho sa atin dahil hindi mo natin alam kung ano yung mga nandyan ho sa paligid. So, huli na ho talaga to, Sister Emma po. Magandang gabi sa lahat. Hindi ko rin palagpasin ang pagkakataon na magpasalamat sa Panginoon dahil napakabuti talaga niya sa pamilya namin at sa ating lahat. Kasi ngayon, noong nakaraang linggo, parang sinubok na naman, sinubok na naman ng Panginoon ang aming pananampalataya sa Kanya. No, kasi si Lord G, noong Wednesday, nag-ano siya sa akin, na tumawag, iyak siya mga parang imposible na maka-stay ako dito ng matagal. Kasi ang working visa ko ay matapos na, mag-end na ngayong March 10. Oo, tapos yung health card niya, inutusan siya sa yung social worker niya, yung health card mo, idala mo doon sa government talaga, mag-apply ka ulit for yung para long term talaga sa health card niya. Hindi tinanggap, hindi inaprobahan dahil malapit na matapos yung kontrata niya, yung working visa niya. So, umiyak siya, paano na daw yan. Tapos noong sa Lamia naman,
doon sa immigration or lamia, hindi din i-renew kasi hindi pa siya naka-PR. Kailangan i-renew nila kung naka-exam na siya ng PR. So, yung PR kasi, malayo isang place lang talaga ang doon sila mag-take ng PR sa malayo, 4 hours daw ang biyahe mula Thunder Bay hanggang doon sa examen nila. Kaya hindi siya pwede kasi every other day mag-undergo siya ng dialysis. So, kailangan siya doon is 4 days. 2 gabi siya doon matulog, mag-hotel pa siya, tapos ang pamasahe, so gastos. So, sabi ng employer niya, papaano na kaya ang gagawin natin? Kami willing talaga namin na mag-istika, pero hindi mo kasi, parang din kasalanan ni Lord G. Kasi hindi niya inasikaso habang malayo pa. So ngayon, yung si Cristel, yung kapatid sa tinitirahan niyang bahay, yung kaibigan sa employer ni Lord G, nakiusap na, sir, sa sa kalagayan na lang ni Lord G, i-consider ninyo na So, sabi ni Sir Alex na, may option ka pa kung hindi ka mag-PR kasi malayo nga ka ng bang tawag? IELTS? IELTS na Kung pwede na yung ma-renew yung kontrata kahit hindi pa PR. Tapos, nagpunta na naman si doon kasi nasa Thunder Bay lang, malapit lang. Kaso nga lang, ang schedule nila sa June pa at sa September. So malayo. March 10 na ma-end yung contract niya. So, tawag na naman siya ni Sir Alex, may isa ka pang option. Mag-take ka ng self-pip ata, yung sa computer lang, yung hearing, yung reading, yung speaking. Pero kasi si Lord G, wala talaga din yung mahirap ba? Parang may English, makaintindi siya ng English, pero mahirap talagang yung niya, magsalita. So, sinabihan niya na kailangan i-increase yung English niya. So, kailangan pa niyang mag-aral ng English, si Lord G. Tapos, ka pa ng self-pep sa Toronto naman. Toronto. Umiyak siya, paano na mag-airplane pa? Yun, everyday talaga. Everyday. Kasi 4 daw yung reading, speaking, basta 4 yun. Kung saan daw yung mababa, pwede pa i-retake niya. Basta everyday yun. Sabi ko, yun na lang ang i-grab mo. Kasi, malayo. Magsakay pa ako ng airplane. 2 hours ang biyahe. Tapos mag-hotel pa ako. Saan ang pagkain ko pa? Ang bayad pa, kasi may bayad na 400 Canadian dollar, mahigit pa. Saan naman ako kukuha? Tapos, may utang pa siya sa government ng 1,900. Sabi ko, bakit nagkautang ka? Kasi pala, i-trace pala lahat ng income, lahat ng natanggap ni Lord Z. Monitor pala yun sa government doon. Kasi maraming hindi niya na-declare na yung back pay niya, hindi back pay, yung vacation leave at sick leave niya, binigay doon sa amo niya noong December. Kaso nga lang, nag-close na yung yung account niya kasi uuwi na nga siya dito. So, hindi yun na-declare. Tapos, noong yung sa gastos niya, nagpadala pa siya sa amin, nag-promise pa siya. So, talaga yun. Parang, Chinese, talaga yun sa government. So,
nag-ano daw siya, parang nag-exceed daw siya sa gastos. Saan niya kinuha yung pera? So, inanuha siya na nagnakaw na yun kasi hindi niya dineclare yung lahat ng natanggap niya. Sabi ko, ganun pala. O, tapos, nagkautang siya ng 1.9. Sabi ko, paano sa? Pwede naman daw kasi may, ano naman siya, may matanggap man siya ng 600 Canadian dollar per week. So, ano niya, ano na lang daw yon, parang, yung partial lang. O, pwede kahit, ilang buwan na So, pasalamat talaga kami sa Panginoon kasi yung favor talagang patuloy talaga naming naranasan yung pabor sa Panginoon, na dugtong-dugtong talaga na kahit nasa na talaga doon. Pero yung pain talaga namin na talaga na hindi ko maiwasan na umiyak din ako, nag-worry din ako kung ano na lang mangyari. Tapos itong asawa niya, nag-apply ng yung tourist visa, malapit na atang mag-approve kasi nanghingi na ng bayad. Tapos kasi ang niya, yung bank statement niya, kulang yung pero may magandang loob na pinahiram para madagdagan lang yung yung sa account nila, yung laman sa account nila. Iba pala din yung show money, tapos yung pa niya sa ticket. So malaki talaga ang pera. So salamat sa Panginoon kasi may kaibigan talaga na kahit hindi kami nangutang, hindi kami nagsabi, pero andun sila ang nag-offer na kahit kailan ninyo bayaran. Pinahiram kami ng 100K. So, okay na yun. Kasi sabi naman kasi pinalakad lang namin basta daw yung aabot ng 400 mahigit or 500K ang laman ng nila, account nila, mabilis daw aprobahan. So, noong kahapon ata nanghingi na sila ng bayad na tapos kay Joey. Tapos ito si Joey, paano na yun? Ang daming lang, sabi ko na, silang dalawa, kausap ko, nasaan na yung pangako ng Panginoon na sabi mo, pinanghawakan mo, ganun, kabilis mo ma-discourage, patuloy mong panghawakan yan, magtiwala ka, yun lang yun, nasa umpisa pa tayo, nag-worry ka na, kaya, sabi ko na, patuloy tayong manalangin kasi walang imposible sa mga panalangin. Tingnan mo yung pabor kahit na malapit ng kasi yung sa yung working visa niya sa March 10 na 11 TNT na siya, kulihin na siya. Pero yung yung employer niya si Sir Alex nagsabi niya, ako ang bahala sa iyo. Basta mag-take ka ng selfie sa Toronto. So nagpag-book na siya kahapon ng ticket para Toronto, pati hotel. Ay, wala pang hotel pala. Kasi imbes na naghanap na siya ng murang hotel, may tumawag yun si Snooki, nakasama din niya dyan sa andoon na sa Quebec, sa Canada din. Sabi niya, may tita ako sa Toronto, doon ka na lang para masave yung sa hotel, huwag ka nang mag-hotel, huwag ka nang So, favor din yun. Salamat, sabi ko, Lord, salamat talaga. Kasi yung kunik-kunik yung tapos ngayong 21 21 siya mag-take, di malayo ilang weeks pa. Tapos na yung working di siya na 10, tapos 21 flight niya sa Toronto, tapos 22 siya mag-take ng exam. Kaya humihingi din ako sa inyo na mapasa niya yung exam sa CELTEP niya ngayong 22 sa March sa Toronto. Kaya purihin talaga ang Diyos kasi patuloy namin naranasan yung katapatan, yung kabutihan niya, yung blessings, yung
wala kaming ginagawa eh. Tapos, yun na lang yung people na lang ng Panginoon na yung patuloy talaga na walang tigil talaga na yung patuloy talaga namin naranasan. Ang dami niyang taong ginamit para kay Lord G, para tumulong kay Lord G. Kaya sabi ko, ganun po kamahal ang anak ko, Lord. Salamat kasi mahal na mahal mo ang aking anak. Daming kahit man mga problema, pero mas marami yung katagumpayan, yung kabutihan sa ating Panginoon. So, lahat ng papuri sa Diyos lamang. Praise God. So, tunay na mabuti ho ang Diyos sa bawat buhay ho natin. Sabi nga ho, Sis Elvin, look unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Kung tayo ho ay nanghihina sa pananampalataya, tumingin ho tayo sa ating Panginoon. Alam ho natin kung anong kakayahan ng ating Panginoon. Alam ho natin na wala hong imposible sa ating Panginoon. Amen po? So, sa oras na tayo, manalangin lang ho saglit sa bawat ng testimony ho. Dahil nga ho, sabi rin ho ng ating Panginoon, sa bawat suffering soul na meron ho tayo, yan ho yung biggest testimony natin kung paano maging dakila ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po. Let us pray. Yes, Lord, naman namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord God. Tunay nga po na nakakabuti mo sa bawat buhay mo namin, Lord God. Maraming salamat sa bawat pagpapala na siyang pinagkaloob mo, lalong-lalo na sa mga tumayo sa harapan upang dakilain, papurihan at pasalamatan ang iyong ngalan, Father God. Yes, Father God, kilala mo po ang bawat isa ho sa kanila, O Lord God. Alam mo po ang bawat pangangailangan nila, ang comfort na kinakailangan din mo nila. At ganun din, O Lord God, kagalingan, O Lord God, para ho sa kanila, O Lord God. Yes, Father God, ikaw na po ang bahala sa kanilang mga buhay, ang iyong kalooban ng siyang maganap, Father God. At patuloy na maranasan nila, O Lord God,